Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mag-aaral. Tayo po ay nasa ikatlong markahan na at ang ating paksang ngayong araw ay ang pag-usubong ng nasyonalismo at paglayan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Narito po ang ating most essential learning competencies o yung ating tinatawag na MILK sa ating paksa ngayon. Nasusuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay ating munang subukin ang mga ilang pagtataya na aking inihanda. Panuto, isulat sa sagutang papel ang fact kung sa tingin mo ang pahayag ay tama at bluff naman kung ang pahayag ay mali. Number 1. Ang nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ano kaya sa tingin niyo ang tamang sagot? Is it a fact or a bluff? Very good, class. It is a fact. Number 2. Ang pananakop, pagpapasailalim sa kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang kanluranin sa mga bansang Asyano ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Asya. Is it a fact or a bluff? Very good. Fact. Next, ang kahandaang maipagtanggol at handang mamatay para sa bayan ay may tuturing na mahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Is it a fact or a bluff? Very good. It is a fact. Number 4. Aggressive nationalism o mapagtanggol ng nasyonalismo ay gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Is it a fact or a bluff? Yes, it is a bluff. Next. Sa isang malawakang pagpatay sa mga Indian o mas kilala bilang Amritsar Massacre ay may 1,200 na namatay at 400 naman ang injured o nasugatan. Is it a fact or a bluff? Yes, it is a bluff. Next, number 6, ang pagpapatiwagal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa ay tinatawag na suti. Is it a fact or a bluff? Very good. It is a fact. Number 7. Ang kilosang All Indian National Congress ay pumapanig sa Hindu na ang layunin ay upang makamit ang kalayaan ng India. Is it a fact or a bluff? Very good. Fact. Number 8. Muhammad Ali Jinnah ay nakilala sa kanyang mapayapang paraan o non-violence sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Ang tamang sagot ay bluff. Number 9. Ang Amritsar Massacre ay ang malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jews o Israelites. Yes, tamang sagot ay bluff. Number 10. Ang rebelyong Sepoy ay ang pagkaalsa ng mga sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtatangi ng lahi o yung tinatawag na racial discrimination. Is it a fact or a bluff? Very good. Ang tamang sagot ay fact. Magaling mga minamahal kong mag-aaral. Magaling. Ngayon naman, ating suriin ang mga susunod na teksto upang maihambing natin ang ating mga kasagutan sa mga bawat tanong kanina sa ating pagtataya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay ang damdaming makabayan na may papakita sa pamamagitan ng matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa ating inang bayan. At ang nasyonalismo sa Asya ay may iba't ibang anyo tulad ng defensive nationalism
o ang pagtanggol ng nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Pinakahalimbawa niyan ay ang ginawa ng ating mga bayaning Pilipino na kung saan ibiniwis nila ang kanilang sariling buhay para lang tayo mabigyan ng kalayaan laban sa mga mananakop. Dinipensahan nila ang ating bansa laban sa mga iba't ibang mananakop. At ang ikalawa ay ang aggressive nationalism o ang mapusok na nasyonalismo na minsan ginawa ng bansang Hapon. Class, napanood niyo na ba ang pelikulang Pearl Harbor? Yes. Dahil isa yan sa mga halimbawa na nagpapakita ng aggressive nationalism na kung saan ang mga Hapon ay patraidor at palihim na nilusob ang kampo militar ng mga Amerikano sa Hawaii noong December 7, 1941 na kung saan maraming mga sundalong Amerikano ang namatay. Maging kanilang ang mga barko ay halos lumubog lahat. Sa madaling salita, sa ginawang pag-atake o ang palihim na pag-atake ng mga Hapon sa mga sundalong Amerikano sa Hawaii ay nagresulta ng pagkamatay ng mga maraming Amerikanong sundalo. Dahil dyan, yan na ang nagudyok upang mapasimulan ang ikalawang digmaang pandaigdig o yung World War II. Meron tayong mga iba't ibang manifestasyon ng nasyonalismo. Una, pagkakaisa. Makikita ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng mga mamamayan batay sa kanilang kultura, salubin at hangarin. Pangalawa, pagmamahal at pagtangkilik ng mga mamamayan sa mga produkto, idea at kultura ng sariling bayan. Kagaya ng mga sinasabi natin palagi na tangkilikin natin ang sariling atin. Tangkilikin natin ang ating sariling produkto. Pangatlo, pagiging makatwiran at makatarungan. Ang pagbibigay ng katwiran ay hindi masama, lalo na kung ang alam mo na ikaw ay nasa tama. Sabi nga nila, kapag may katwiran, ipaglaban mo. At pang-apat, ang kahalagahan ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa kanyang bayan ay maituturing na pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Gaya ng sabi natin kanina, na tulad ng mga bayaning Pilipino ay nag-alay ng kanilang sariling buhay upang maipagtanggol ang ating bansang Pilipinas upang tayo ay mabigyan ng kalayaan na ating tinatamasa hanggang sa ngayong kasalukuyang panahon. At yan din ay nakasulat sa huling dalawang linya ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang, na kung saan ang dalawang linya ay may liriko na aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, so yun ang halimbawa ng ika-4 na manifestasyon ng nasyonalismo. Okay, dumako na tayo sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Timog Asya. Specifically sa bansang India, nasyonalismo sa India. Ang pananakot ng mga Ingles sa India o ang pananakot ng mga Amerikano sa India ang nagbigay daan upang magising at ang diwa ng nasyonalismo dito. May iba't ibang wika at relihiyon ang mga Indian ay kumikilos at nagkaisa
upang umunlad at makabuo ng isang malayang bansa. Ilan sa mga patakang ipinatupad ng mga Ingles na hinagdilangan ng mga Indian? Una, female infanticide, na kung saan yan ay ang pagpatay sa mga batang babae pang hindi maging suliranin at pabigat sa mga magulang pagdating ng panahon na ito ay mag-aasawa na. Isa ito sa mga gawain o kaugalian na pinasimulan ng mga Amerikano o na may Ingles na kung saan tinututulan ng mga Indian. Pangalawa ay yung tinatawag nilang suti or sati, na kung saan ang pagpapatiwakal ng mga byudang babae at pagsama sa libing ng mga namatay na asawa. Katlo, yung tinatawag nating racial discrimination o ang pagtatangi ng lahi, na kung saan ay hindi pantay na pagtingin sa lahi ng mga Indian at pagtrato sa mga sundalong Indian o yung mga tinatawag na sepoy. Narito yung mga iba pang mahalagang pangyayaring naganap. Okay, rebelyong sepoy o yung mga tinatawag na pagre-rebelyon ng mga sundalong Indian. Ito ang pag-aalsa ng mga sepoy o sundalong Indian sa mga Ingles o Amerikano bilang pagtuto sa pagtatangi ng lahi o racial discrimination. Amritsar Massacre. Dito, maraming mamamayang Indian ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles. Sa kaganapang ito ay namatay ang mga 400 katao at mayroong 1,200 na mga nasugatan. Dahil sa magkakaibang pananampalataya sa India, nagkaroon ng mga kilusan. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang All Indian National Congress, na kung saan sa panig ng mga Hindu na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India. At ang ikalawa ay ang All Indian Muslim League noong 1906 na pinangunahan ni Ali Jinnah, na kung saan ang interes ng mga Muslim ang binigyang pansin. Layunin ng mga kasapi nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Isa sa mga nasyonalista ng bansang India ay ang kilalang-kilala na si Mohandas Gandhi. Siya ay isa sa pinakatanyag na nasyonalista na nagsulong ng nasyonalismo sa India at nakilala sa kanyang mapayapang paraan o yung tinatawag na non-violence means na pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Naniniwala siya na ang ahimsa at satyagraha. Hinimok din ni Gandhi ang pag-boycott ng mga Indian sa lahat ng produkto ng mga Ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga Ingles. Sinimulan rin ni Gandhi ang civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaang pinapatupad ng mga Amerikano. Dahil sa pamumuno sa mga protesta, naranasan ni Gandhi ang mahuli at maipakulong. Si Mohandas Gandhi ay binansagan sa tawag na Mahatma o Great Soul. Noong 1935, pinagkalooban ng mga Ingles ang India ng pagkakataong mamahala. Si Gandhi ay napatay dahil siya ay nabaril nung hindi nagtagumpay sa kanyang aghikain na magkasundo ang mga Hindu at Muslim. Noong August 15, 1947, nakamtan ng mga Indian ang kalayaan mula sa mga Ingles na pinamunuan ni Jawaharlal Nehru. Okay, dumako na tayo sa nasyonalismo sa kanlurang Asya. Kalayaan mula sa Ottoman Empire. Ang nasyonalismo sa kanlurang Asya ay hindi katulad ng nasyonalismong na ipakita ng mga bansa sa Timog Asya
Hindi agad na ipakita ng mga bansa sa Kanlurang Asya ang nasyonalismo dahil karamihan sa mga bansa dito ay hawak ng dating malakas at matatag na Imperyong Ottoman bago pa man masakop ng mga kanluraning bansa noong 1918. Matapos bumagsak ang Imperyong Ottoman, masakop at mapasailalim sa mga kanluraning bansa na ipatupad sa mga bansa sa Kanluraning Asya ang sistemang mandato. Nagsumikap ang mga bansa ng Kanluraning Asya na unti-unting makamtan ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman at mga kanluraning bansa. Ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranians at mga Turko bago pa man ang unang digmaang pandaigdig. Okay. Ang Kuwait ay isa sa mga bansa na unang lumaya sa kamay ng mga kanluranin noong 1759. Sumunod ang Lebanon. Natango ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noong 1770 at noong 1926 ay ganap na itong republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Saudi Arabia, pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipahayag niya ang sarili bilang hari ng Al-Hijaz. Iraq, naging protektado ng England noong 1932. Turkey, humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal at ang kasunduang Busan noong 1923. Sa pamamagitan nito na isilang ang Republika ng Bansang Turkey. Mga mahalagang kaganapan. Holocaust. Ito ang sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew o Israelite. Sistemang mandato, nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at nagsasariling bansa ay ipapasailalim muna sa pag-ubay ng isang bansang Europeo. Zionism, ang pag-uwi sa lupain ng Palestine ng mga Jew o yung mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay. Class, handa na ba kayo sa susunod na gawain? Mangyari lamang na maglabas ng isang buong papel at ballpen. Okay. Ang ating gawain ay may pamagat na ipanalangin mo. Likas sa mga Asyano ang pagiging nasyonalistiko at may pananampalataya sa Diyos anuman ang kinabibilangan, sekta o relihiyon. Sumulit ka ng isang maikling panalangin para sa kapayapaan ng ating bansa sa buong Asya at sa buong daigdig. Narito ang ating mga pamantayan sa paggawa ng panalangin. Nilalaman 15 na puntos, pagkamalikhain 10 puntos at kalinisan ay 5 puntos, kabuuan ay 30 puntos. Kayo ay bibigyan ko ng 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Para sa ating panghuling pagtataya, panuto, isulat ang titik ng tamang sagot bago ang bilang. Number 1. Ito ang damdaming makabayan na may pakikita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa ating inang bayan. Letter A. Nasyonalismo. B. Nasyonalista. C. Mamamayan. O D. Mag-aaral. So ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Very good. Nasyonalismo. Letter A. Damdaming makabayan na may pakikita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Number 2. Ang pangunahing manifestasyon ng nasyonalismo ay ang mga sumusunod, maliban sa isa. Letter A.
magmahal o magmamahal sa bayan. B. Pagtangkilik ng produkto. C. Makasarili. D. Pagkakaisa. So ano sa tingin ninyo ang naiiba dyan? Very good. Letter C. Number 3. Ito ay tumutukoy sa pagpatay sa batang babae. Mga batang babaeng Indian sa Timog Asya. So letter A, suti. B, female infanticide. C, suicide. D, massacre. Very good. Tamang sagot ay letter B, female infanticide. Number 4. Ito ay tumutukoy sa pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng mga namatay na asawa. Letter A, suti. B, female infanticide. C, suicide. D, massacre. So ang tamang sagot ay A, suti. Sa pangyayaring ito, maraming mamamayang Indian ang namatay dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles o yung mga sundalong Amerikano. So, pagpipilian, letter A, suti. B, female infanticide. C, rebellion sepoy. Or D, Amritsar massacre. Very good. Letter D ang tamang sagot. Number 6. Ito ay ang pag-aalsa ng mga sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtatangi ng lahi o racial discrimination. Letter A, suti. B, female infanticide. C, rebellion sepoy. D, Amritsar massacre. Tamang sagot ay letter C. Next. Siya ang pinakatanyag na nasyonalista na nagsulong ng nasyonalismo sa India. At siya ay nakilala sa kanyang mapayapang paraan. A, Ali Jinnah. B, Jawaharlal Nehru. C, Mohandas Gandhi. Or D, Al-Hejaz. So, tamang sagot, C. Very good. Number 8. Nagkamtan ng mga Indian ang kalayaan mula sa mga bansang Ingles na pinamunuan ni A, Ali Jinnah. B, Jawaharlal Nehru. C, Mohandas Gandhi. Or D, Al-Hejaz. So, ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Okay, very good. B, Jawaharlal Nehru. Next, number 9. Ito ang sistematiko at malawagang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew o Israelite. Very good. Tamang sagot, letter D, Holocaust. And number 10, ang pag-uwi sa lupain ng mga Palestine ng mga Jew o Hudyo mula sa iba't ibang panig ng daigdig. A, sistema mandato. B, Holocaust. C, Zionism. Or D, Taoism. Tamang sagot, letter C, Zionism. Very good, class. Magaling. At para sa inyong karagdagang gawain, pinakamagatang iguhit mo poster mo. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng inyong pagiging makabayan. Mangyari lamang na isulat ito sa isang buong papel o sa isang cotton band. At narito ang ating pamantayan sa pagmamarka. Para sa pamantayan, nilalaman, may pagkikita at ipapaliwanag ng mahusay ang ugnayan ng mensahe sa paglalarawan ng poster. Yan ay mayroong 10 puntos. Sa pagkamalikain, lubos na nagpakita ng pagkamalikain sa paggawa ng poster. Yan ay may 7 puntos. At ang kabuuang presentasyon, malinis at maayos ang kabuuang presentasyon ng poster na may 3 puntos. Kabuuang puntos, 20 puntos. Okay, class, may katanungan ba? Very good. Maraming salamat sa inyong lahat, mga